Hello, mga ka-DIY! Welcome back sa ating channel. For today's video, mayroon tayong short review ng isang 400 watt boost converter module. Makikita nyo rito ang input terminal kung saan nyo i-connect ang inyong power source. Merong malinaw na markang in plus, yan ang para sa positive input ninyo. Sa tabi naman yan, makikita nyo ang in minus at syempre, yan ang para sa negative input. Pansinin din natin na meron na siyang built-in na fuse. Sa kabilang side naman, narito ang ating output terminal. Dito lalabas ang boosted na boltahe na kailangan nyo. Ito ang positive output, meron ding markang out plus. At sa negative output naman may markang out minus. Meron dalawang potentiometer dito. Ito yung isa para sa boltahe. Madali lang i-adjust based sa kailangan ng project nyo. At ito naman ang potentiometer para sa current. Ngayon, dumako naman tayo sa mga importanteng specs na kailangan nating malaman. Input voltage, kaya nitong tumanggap ng DC 8.5 volts hanggang 50 volts. Sa input current, mayroon siyang maximum na 15 amperes. Pero take note, mga ka-DIY, kung lalampas ng 8 amperes, kailangan na nating lagyan ng extra heat dissipation para hindi uminit at masira ang module. Ang output voltage nito ay 10 volts hanggang 60 volts at ito ay continuously adjustable. Sobrang ganda rin ng efficiency nito. Umaabot ng 96% ang conversion efficiency niya, ibig sabihin, maliit lang ang nawawalang enerhiya, kaya mas efficient ang paggamit ng power. Meron siyang overcurrent protection. Safety first tayo, kaya malaking plus yan para hindi masira ang module or ang konektadong device. Pero, take note, mga ka-DIY, wala itong built-in na input reverse polarity protection. Kaya doble ingat tayo sa pagkabit ng positive at negative wires. Siguraduhin na tama ang polarity para iwas damage. Simple lang ang gagawin natin. Ikakabit ko muna ang mga wire sa input side ng converter. Dito papasok ang kuryente. Tapos sa output side naman ako magkakabit ng wires. Ngayon, i-check muna natin ang ating input voltage gamit ang multimeter. Ayan, makikita nyo na ang input natin ay nasa 8.9 volts. Sunod, i-connect naman natin ang multimeter sa output ng boost converter para makita ang initial output voltage. Sa ngayon, ang output voltage natin ay 13.1 volts. Ang next step ay i-adjust natin ang potentiometer knob para tumaas ang voltahe. Tandaan, kapag counterclockwise ang pag-ikot nyo sa knob, tataas ang voltahe. Subukan nating itaas to hanggang 60 volts. Nako, medyo madami-dami itong ikot mga ka-DIY. Pero worth it naman para makuha natin ang eksaktong voltahe na kailangan natin.
Ayan, kitang-kita natin na lumampas pa nga sa 60 volts. Actually, umabot pa tayo ng 65 volts kanina. Kaya ngayon ibababa ko na ang voltahe. As you can see, napakadali lang bumaba ng voltahe. Iikot lang natin ang potentiometer knob pa clockwise para ma-adjust pababa ang voltahe. Kaya saan ba natin magagamit ang ganitong boost converter? Perfect ito para sa mga solar charging systems, pagpapagana ng mga high power LEDs o kahit sa pag-boost ng voltahe para sa mga specific motor projects. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at syempre, subscribe na sa ating channel para sa mas marami pang DIY projects at tutorials. Maraming salamat sa panunood mga ka-DIY. Kita-kits sa susunod nating video.